Hi, maligayang pagbabalik sa Movies Tagalog Recap. Ngayon ay ibubuod ko sa inyo ang Netflix hit series na Squid Game Season 1 Episode 1 at 2. Kaya sit back, relax at enjoyin mo ang movies. Umpisahan na natin, kaibigan. Si Song Gian ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakatira sa isang maliit na bahay kasama ang kanyang ina. Si Gian ay nalulunod sa mga pautang at may pagkagumon sa pagsusugal, na ginagawa ang kanilang kalagayan sa pananalapi. Napakahirap. Sa almusal isang araw, inabutan siya ng ina ni Gian ng pera para ipambili sa kanyang anak na si Gayong, isang hapunan sa kaarawan. Ang dating asawa ni Gian ay ikinasal sa isang mayamang lalaki at hindi niya hinahayaang makita niya ang kanyang anak ng madalas. Kaya excited si Gian na makita siya sa kanyang kaarawan. Humingi siya ng kaunting pera sa kanyang ina para mabili rin ng regalo si Gayong. Sinabi niya na siya ay sinira sa una, ngunit kalaunan ay nagbibigay sa kanya ng ilang dagdag na gusto. Pagkatapos niyang umalis, tusong kinuha ni Gian ang kanyang credit card at nag-withdraw ng mas maraming pera, kasama ang kanyang kapwa-kaibigan sa pagsusugal. Ang dalawa ay naglalagay ng kanilang mga taya sa mga kabayo, ngunit hindi sila swerte dahil natatalo sila sa bawat round. Hindi sila tumitigil sa pag-aaksaya ng kanilang pera kahit na halos mawala na ang lahat. Sa huli, si Gian sa wakas ay nanalo ng isang disenteng halaga ng pera at wala na sa buwan. Nagtips pa siya sa babaeng nag-abot sa kanya ng pera at lumabas para ipagdiwang ang kanyang swerte. Noon lang, napansin ni Gian na may mga lalaking lumalapit sa kanya, galit na galit. Sila ang mga may utang sa kanya na pinagkakautangan niya ng maraming pera. Sa takot na baka kunin ang kanyang kamakailang kinita, tumakbo siyang muli sa loob ng gusali at bumagsak sa isang babae nang hindi sinasadya. Sa huli ay nahuli siya ng mga may utang at pinagbantaan siyang papatayin kapag hindi niya ibinalik ang kanilang pera. Isang natatakot na Gian ang sumusubok na ibigay sa kanila ang perang napanalunan niya, para lamang matuklasan ang kanyang bulsa. Walang laman. Napagtanto niya na ang babaeng nakabangga niya kanina ay isang pickpocket, na nagnakaw ng kanyang pera. Ang mga may utang, gayunpaman, ay walang pakialam tungkol dito at sinimulan nilang hampasin si Gian. Gumagamit sila ng scalpel at inilagay ito sa kanyang mga butas ng ilong, na nagsusumamo sa kanya para sa kanyang buhay. Babalik daw sila after 1 month. And they leave. Ngayon ang tao ay walang natitirang pera. Kaya naman, binalikan niya ang babaeng nauna niyang ibinalik at hiningi ang kanyang pera. Wala pa siyang sapat na pambili ng regalo ng kanyang anak, kaya sa halip, nag-ayos na siya ng panalo. Ang kanyang isa mula sa isang claw machine. Ngunit sa kanyang swerte, wala siyang maipasok kahit isang laruan sa butas. Isang maliit na bata sa tabi niya ang nag-aalok ng tulong at sa wakas ay nanalo ng isang itim na kahon ng regalo. Ipinagdiriwang nila ang maliit na panalo at umalis si Gian pagkatapos magpasalamat sa bata. Dinala niya ang kanyang anak sa isang chokboka stall at ang dalawa ay nag-e-enjoy sa pagkain. Ibinigay nito sa kanya ang regalo nang hindi tinitingnan kung ano ang nasa loob ng kahon. Nagulat si Giyong nang makitang isa itong lighter na hugis baril. Ibinalik ni Gian ang regalo at nangakong pagbutihin siya sa susunod na taon. Sa wakas, dinala niya ang kanyang anak sa kanyang ina at mga bahagi pagkatapos magpaalam. Si Gian ay nasa isang istasyon ng tren kung saan siya ay nilapitan ng isang maayos na pananamit. Lalaki, kinagat si Gian para maglaro ng Dakshi, isang laro kung saan dapat nilang i-flip ang isang card sa pamamagitan ng pagpindot. Ito gamit ang isa pang card. Sinasabi ng lalaki na bibigyan niya si Gian ng 100,000 won kung manalo siya. Pero kapag natalo siya, sasampalin ng lalaki ang mukha niya. Habang naglalaro sila, natalo si Gian ng ilang round, na sinampal ng lalaki ng maraming beses. Nagsisimula ng mamula ang kanyang pisngi, ngunit hindi siya tumitigil. Sa wakas ay nanalo siya at nakuha ang perang ipinangako sa kanya. Pagkatapos, inabot sa kanya ng lalaking nakadamit ang isang card, na humihiling sa kanya na tawagan ang numero kung gusto niya. Upang maglaro ng higit pang mga laro tulad nito. Sa kanyang pag-uwi, nakilala ni Gian ang isang matandang babae, na ina ng kanyang kaibigan na si Sang-woo. Ipinagmamalaki niya ang tungkol sa kanyang anak na kasalukuyang nasa isang business trip sa US. Sa gabi, si Gian at ang kanyang ina ay naghahapunan nang sabihin nito sa kanya na ang kanyang dating asawa, lilipat ang pamilya sa US. Kaya naman, hindi na niya makikita si Giyong.
Nagulat si Gian, ngunit wala siyang magawa dahil ang kanyang dating asawa ang may kumpletong pag-iingat. Ang kanyang anak na babae dahil sa kanyang mga problema sa pananalapi. Sa gabi, sa desperasyon, tinawagan niya ang numerong ibinigay sa kanya ng lalaki, at tinawag siya sa isang lugar. Malapit, huminto ang isang van sa harap niya, at pinapasok siya sa loob. Pagpasok pa lang niya ay may kumalat na gas sa buong sasakyan na nagpatalsik sa kanya. Pagkagising niya, si Gian ay nasa isang bunk bed kasama ang iba pang mga tao sa paligid niya. Napalitan na ang kanyang damit, at wala na lahat ng gamit niya. Ang lahat ay tila nalilito gaya niya. Nakikita namin na lahat ng tao sa silid ay sinusubaybayan ng mga kamera. Nakilala ni Gian ang isang matandang lalaki na may nakasulat na numero 001 sa kanyang vest, habang si Gian ay may 456 nakasulat sa kanya. Sinabi ng lalaki na siya ay nagdurusa sa isang tumor sa utak. Habang nag-uusap sila, isang away ang nakakuha ng atensyon nila. Ang batang babae na nagnakaw ng pera ni Gian noong nakaraang araw ay nakikipag-away sa isang lalaking lumitaw. Maging gangster, nakialam si Gian at binyantaan ng dalaga na ibalik sa kanya ang kanyang pera. Natigil ang kanilang pagtatalo nang pumasok ang kawani ng pasilidad na nakasuot ng pulang terno at maskara. Ang silid, malugod nilang tinatanggap ang mga tao, at ipinapahayag na maglalaro sila ng 6 na laro sa loob ng 6 na araw. At ang mananalo sa kanilang 6 ay mananalo ng maraming premyong pera. Makalipas ang ilang sandali, isang globo ang dinala sa kisame ng silid, na inaangkin ng mga tauhan. Mapuno ng pera sa sandaling makumpleto nila ang unang laro. Lahat ay nalilito, ngunit sumasang-ayon pa rin na laruin ang laro. 2, ang sino mang manlalaro na tumangging maglaro ay aalisin. At 3, ang mga laro ay tatapusin kung ang karamihan ay bumoto dito. Lahat ay pumirma sa form at naghahanda para sa unang laro. Sa loob ng kwarto ay may parang maze na hallway. Ang mga kalahok ay pinapakuha ng litrato, at pagkatapos ay dadalhin sa isang field na may kitakot-takot. Estatwa ng manika sa dulong bahagi. Nilapitan ni Gian ang kanyang dating kaibigan, sinabing, manligaw, at tinanong siya kung bakit siya nagsinungaling sa kanyang ina. Habang nag-uusap sila, nag-ambala sila ng isang anunsyo, na humihiling sa kanila na manatili sa likod ng puting linya. Sa isang lugar sa loob ng pasilidad, ang tagapangasiwa ng laro ay nakakatanggap ng tawag mula sa isang lugar. Pamwesto siya sa harap ng monitor at pinapanood ang lahat na naglalaro. Bumalik sa field, sinabihan ng mga kalahok na ang unang laro ay red light green light. Tulad ng sinasabi ng estatwa ng batang babae na pulang ilaw, kailangan nilang mag-freeze, at maaari lamang silang sumulong. Pagtalikod ng babae at sinabing green light. Kung may mahuhuling gumagalaw, mararamdaman ng rebulto ang galaw. At maaalis ang tao. Ang laro ay nagsisimula at nagpapatuloy ng regular ng ilang sandali, iyon ay, hanggang sa makita ng rebulto. Isang galaw, at isang tao ang tinanggal. Siya ay binaril patay sa mismong sandaling iyon. Ang iba ay hindi naiintindihan kung ano ang nangyayari, kaya nilalaro nila ang susunod na round. Ngunit sa lalong madaling panahon nalaman nilang ang mga taong naalis ay talagang pinapatay. Nagkaroon ng kaguluhan, at nagsimulang tumakbo ang mga tao para sa labasan, at lahat sila ay binaril. Ang isang tumpok ng mga bangkay ay nahulog sa paligid ng pasukan, at ang lugar ay nagiging isang paliguan ng dugo. Iilan lamang sa mga kalahok ang nananatiling frozen, sa takot. Mula sa susunod na round, ang lahat ay nagsisimulang maging mas maingat. Ang ina ay nagyelo pa rin sa lupa, ngunit gumagalaw kapag hiniling sa kanya ni Sangwo. Muntik na siyang matamba minsan, ngunit naligtas siya ng isang lalaki sa likuran niya, na nagngangalang Ali. Mas maraming tao ang namamatay habang nagpapatuloy ang laro, at sa huli, ang ilan sa kanila sa wakas ay pumasa sa laro, kasama sina Gian, Sangwo, ang mandurukot na babae, ang matandang si Inom, ang gangster, at ang taong nagligtas kay Gian, si Ali. Habang lumalabas ang camera, nakita namin na sila ay nasa isang liblib na isla, at ang pasilidad ay sa ilalim ng lupa. Nililinis ng mga tauhan ang mga bangkay, at sinusunog ang mga ito sa mga hurno. Ang mga nakaligtas na kalahok ay dinala pabalik sa silid, at lahat ay napailing sa kung ano ang kanilang nasaksihan lang. Nagpapasalamat si Gian kay Ali sa pagligtas sa kanyang buhay kanina. Sa sandaling yun, ang mga tauhan ay pumasok sa silid at binabati sila, para sa pagkumpleto ng una. Bilog.
Ang bilang ng mga kalahok ay bumaba mula 456 hanggang 201, ibig sabihin ay 255 na mga kalahok ang pinatay. Napaluhod ang isa sa mga batang babae, at nakiusap sa mga tauhan na palayain sila. Ang iba ay sumali, at ganoon din ang ginagawa. Hinihiling ng lahat na palayain sila. Gayunpaman, ipinaalala sa kanila ng staff ang pangalawang panuntunan ng laro, at nagbabanta na papatayin sila kung tumanggi silang maglaro. Ngunit pumalakpak si Sang-woo sa ikatlong tuntunin, ayon sa kung saan, kung sumang-ayon ang karamihan. Upang tapusin ang laro, gagawin nila. Pumayag ang staff, ngunit gustong ipakita sa kanila ang premyong pera, bago sila iboto. Ang globo na nasa kisame kanina ay napuno ng mga bundle ng cash. Sinasabi ng staff na ang mananalo ay makakapag-uwi ng 45.6 bilyon, isa. Ngunit kung magpasya silang huminto sa paglalaro, ang mga pamilya ng mga namatay ay makakatanggap ng 100 milyon. Tig-isa, at ang nabubuhay ay walang mapapala. Ang premyong pera ay tinutukso ang lahat, at ang mga laban sa laro kanina ay magsimula. Pagboto para magpatuloy ito. Ang panalong boto ay pinagdesisyonan ni Inam, na bumoto laban sa mga laro, sa dulo. Sa wakas, papayagan na silang umuwi, nang walang anumang pinsala. Sinabi ng staff na kung gusto ng karamihan sa kanila na maglaro muli, ganoon din ang nangyayari kina Ali at Sang-woo. Magkahiwalay silang lahat, inabutan pa ni Sang-woo si Ali ng pera para sa pamasahe niya sa bus. Direktang pumunta si Gian sa pulisya, at sinabi sa kanila ang tungkol sa kanyang pagkidnap, ngunit nahanap nila ito. Mahirap paniwalaan na pinabalik siya ng mga kidnapper, dahil binoto niya ito. Isang pulis na nagngangalang Junho, ay nasa istasyon din. Ang card na hawak ni Gian, nakaagaw ng atensyon niya. Pagkatapos ay bumalik si Gian sa kanyang tahanan, at nakitang nawawala ang kanyang ina. Malubhang diabetic pala ito, at na-admit sa ospital dahil ng matinding sakit. Sinasabi ng mga doktor na ang operasyon lamang ang makapagliligtas sa kanyang buhay, ngunit hindi nila ito kayang bayaran. Sa ibang lugar, nakikita namin ang pulis na si Junho, nakikipag-usap sa kanyang ina, tungkol sa kanyang kapatid. Ilang araw nang nawawala ang kapatid ni Junho na ikinabahala niya. Tungkol sa apartment ng kanyang kapatid, nakita niya ang parehong card na ipinakita ni Gian sa pulis. Kanina, nagpasya siyang sundan si Gian at tinanong siya tungkol sa card. Samantala, pinuntahan ng mandurukot na si Sabiak ang kanyang kapatid sa isang ampunan. Ito ay lumabas na ang batang babae ay nasa North Korean escapee, na ang mga magulang ay nananatili pa rin. Hilagang Korea, gusto niyang mangolekta ng mas maraming pera para maibalik siya at mailabas ang kanyang kapatid sa orphanage. Si Ali naman ay pumunta sa kanyang trabaho para makipagkita sa kanyang amo. Pumunta siya sa Korea mula sa Pakistan para kumita ng pera, pero 6 na buwan na siyang hindi nababayaran. Ngayon, nasa bahay niya ang kanyang asawa at isang maliit na anak na dapat niyang alagaan. Ang amo ni Ali ay may isang bundle ng pera sa harap niya, ngunit tumanggi siyang magbayad. Ang hindi galit na si Ali ay hindi sinasadyang itinulak siya sa isang makina, na dumurog sa kanyang mga daliri. Kinuha niya ang pera at tumakas kaagad pagkatapos. Sa bahay, iniabot niya sa kanyang asawa ang pera at hiniling sa kanya na tumakbo pabalik sa Pakistan kasama ang kanilang anak. Samantala, tinawagan ni Sang-woo ang kanyang ina at nagsinungaling sa kanya tungkol sa pagiging nasa US. Masayang pinakiusapan siya ng kanyang ina na huwag siyang kunin ng anumang regalo at tinapos ang tawag sa telepono. Pagkatapos ng tawag, nilapitan ang matandang babae ng ilang pulis, tinanong siya tungkol kay Sang-woo. Sinabi nila sa kanya na siya ay nasa ilalim ng investigasyon para sa pagnanakaw ng pera ng kanyang kliyente at nagtanong sa kanya upang isumbong siya kung siya ay lalapit sa kanya. Nabigla at napahiya ang babae sa harap ng kanyang mga customer. Kasabay nito, muling nakatanggap si Sang-woo ng card mula sa parehong pasilidad. Si Gian naman ay walang paraan para magamot ang sakit ng kanyang ina. Pinuntahan niya ang kanyang dating asawa upang humingi ng tulong sa kanya, ngunit tumanggi itong tulungan siya. Habang nagtatalo sila, umuwi ang kanyang bagong asawa at ang kanilang mga anak. Nag-walk out si Gian para lang matawagan ng asawa. Inabot niya sa kanya ang isang bundle ng pera at hiniling kay Gian na huwag nang lapitan ang kanyang pamilya. Walang galit na sinuntok siya ni Gian sa mukha, na sinasabing hindi niya maalis ang kanyang anak.
Sa sandaling yun, ang kanyang anak na babae ay lumabas at nakita ang kanyang ama na hinahampas ang kanyang ama. Nakatingin siya kay Gian ng disappointment. Maya-maya ay naglalakad siya pauwi, ganap na talunan at walang magawa. Ang pulis na si Junho ay naghihintay sa kanya sa labas ng kanyang bahay. Tinanong niya si Gian tungkol sa card, ngunit ibinasura ito ni Gian, sinabing lasing lang siya noong gumawa ng police report. Nagpasya na siyang bumalik sa lugar at ayaw niyang magdulot ng anumang gulo. Kasama ang pulis, sinubukan siya ni Junho na magsalita, ngunit pinaalis siya ni Gian. Habang naglalakad sa labas, nakita niya ang card na nakadikit sa isang pinto. Tinawagan niya ang numero at bumalik upang kunin muli. Katulad nito, nagpasya sina Sangwoo, Inom, Di Aksu, ilang natamba ng gas.